Mapagpalang umaga po sa ating lahat and welcome na muli sa ating daily morning devotional. It's January 27, entitled Holy One of Israel. Sabi sa ating key text sa Matthew 21:37, "They will respect my son." With a father's heart, God bore with his people. He pleaded with them by mercies given and mercies withdrawn. Patiently, he set their sins before them and in forbearance waited for their acknowledgement. Prophets and messengers were sent to urge God's claim upon the husbandmen. But instead of being welcomed, they were treated as enemies. The husbandmen persecuted and killed them. God sent still other messengers, but they received the same treatment as the first, only that the husbandmen showed still more determined hatred. So sa puso ng isang ama, ay punong-puno ito ng pag-ibig. At dahil nga sa pag-ibig ng ating Ama sa langit, si Kristo ay kanyang pinagkaloob sa atin para magkaroon tayo ng habag at awa na mapatawad ang ating mga kasalanan. At nagpakumbaba si Kristo na alisin ang ating mga kasalanan. Sa kanyang kabanalan ay kanyang isinuot ang katawang tao para maabot niya tayong mga tao. At ang mga propeta at mga mensahero ay ipinadala ng Diyos upang masabihan ang mga tao sa mundong ito sa katotohanan at upang sila'y maligtas. Na kahit ang ipinadala ay nagsakripisyo at siya'y namatay, pinadala niya pa rin ang kanyang mga mensahero upang mapaabutan ng mensahe ang mga tao para magsisisi sa kanilang mga kasalanan, para sila'y magamot, matanggap nila ang kagamutan ng kanilang mga kasalanan. As a last resource, God sent His Son, saying, "They will reverence my Son." But their resistance had made them vindictive, and they said among themselves, "This is the heir. Come, let us kill him, and let us seize on his inheritance." Ang pinakahuling pagkakataon, ipinadala ng Diyos ang kanyang anak na para ito'y igalang, para magligtas sa sangkatauhan. Pero anong ginawa ng mga tao sa ating Panginoon? Pinatay siya. Winalang halaga ang kaligtasan. Winalang halaga nila ang buhay ng Panginoon. Tayo minsan kapag nagkakasala, hindi natin alam na paulit-ulit nating ipinapako si Kristo sa krus. Kaya tayo mga kapatid, alalahanin natin na yung Panginoon, siya ay namatay isang beses lang. Hindi na natin ulit maipapako pa ang Panginoon para may magligtas sa atin. Kung ngayon hindi pa natin binigyan ng pagkakataon na mabago tayo, wala na pong second chance. Kung wala nang tayong pag-asa, kung wala na tayong pagkakataon, wala nang pag-asa. Kaya habang meron pa, huwag na po nating sasayangin ang mga pagkakataong ito. The Jewish rulers did not love God, therefore they cut themselves away from Him and rejected all His overtures for a just settlement. Christ and beloved of God came to assert the claims of the owner of the vineyard, but the husbandmen treated him with marked contempt, saying, "We will not have this man to rule over us." They envied Christ's beauty of character. His manner of teaching was far superior to theirs, and they dreaded his success. He remonstrated with them, unveiling their hypocrisy and showing them the sure result of their course of action. Mismo ang mga Hudyo ay hindi nila minamahal ang Diyos. Kaya pinawalang bisa nila ang sakripisyo ni Kristo sa kanila. They reject Him, mga kapatid. Si Kristo na pinadala ng Diyos
ang kanyang kaisa-isang anak. Pumarito sa mundo para iligtas ang mga tao. Pero sila ay nagalit sa Panginoon. Nainggit, kaya nila pinatay ang ating Panginoon. This stirred them to madness. They smarted under the rebukes they could not silence. They hated the high standard of righteousness which Christ continually presented. Mga kapatid, winalambisa nila ang kabutihan ng Diyos. At anong ginawa? Kanilang kinasusuklaman ang katwiran ni Kristo na patuloy na ipinapresenta ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. They saw that His teaching was placing them where their selfishness would be uncloaked, and they determined to kill Him. Kasi the more nilang naririnig ang boses ng Panginoon, the more nilang nakikita ang kanilang kadumihan, ang kanilang mga kasalanan, ang kanilang mga kabiguan. Kaya mga kapatid, itong mga taong ito, kapag hindi tayo natuturuan, magiging gaya tayo sa mga Hudyo, sa mga eskriba at pareseyo na nagmamagaling-galingan, pero deep inside sa puso ay napakadumi at hindi nababago. They hated His example of truthfulness and piety, of the elevated spirituality revealed in all He did. His whole life was a reproof to their selfishness, and when the final test came, the test which meant obedience unto eternal life or disobedience unto eternal death, they rejected the Holy One of Israel. When they were asked the choose between Christ and Barabbas, they cried out, "Release unto us Barabbas." And when Pilate asked, "What shall I do then with Jesus?" they cried firstly, "Let Him be crucified." Nung iniharap na si Kristo ni Pilato, ano ang gagawin ko sa kanya? Sabi ng mga tao, ipako sa krus. Kasi nakikita ng mga Hudyo si Kristo sa kanyang kabutihan, sa kanyang kabanalan. Nakikita nila ang kanilang mga sarili na napaka-makasalanan. At sa kanilang selfishness, sa kanilang mapagmataas, sa kanilang kasalanan, at dahil nga sila ay hindi natuturuan, sila ay nagsisikap na patayin si Kristo. Dahil ang patuloy na ugali ng Panginoon na inire-reveal ng Diyos kay Kristo na ugali para masunod natin. Dahil siya ang ating halimbawa, kinasusuklaman ng mga tao. Kaya ganito din ang mangyayari sa mga disipulo at sa mga susunod sa Panginoon. For the reflection, when have I sought to silence the voice of Jesus because He rebuked some cherished sin in my life? Am I any different from the mob that yelled, "Crucify Him"? Kung atin po bang narinig si Kristo at kinokoreksyonan niya tayo, hindi ba natin pakikinggan ang kanyang boses na tumatama sa ating mga pagkakamali? Dahil may nakita siyang mali at kasalanan sa ating buhay, hindi na lang ba natin siya pakikinggan? Hindi ba natin siya susundin kung ano yung papagawa niya sa atin? O magiging gaya din tayo sa mga tao noon na ninanais nating patayin si Kristo, na magsakripisyo si Kristo. Mga kapatid, nakakalungkot isipin dahil ganun nga talaga ang mga tao. Even tayo, kapag nandun tayo, siguro isa din tayo ang magsasabing ipako si Kristo. Pero huwag nawang mangyari yun, mga kapatid. Kasi sa bawat rebuke ng Panginoon sa atin, meron siyang babala, meron siyang comfort na ipinagkaloob niya sa atin, meron siyang dakilang pag-asa na ninanais ng Panginoon na ipagkaloob niya sa atin. Kaya sa umagang ito, nawa atin pong pagmuni-munihan ang salitang ito, na ang banal, ang kaisa-isang banal sa Israel, na si Kristo, nawa ay atin po siyang igalang, atin siyang purihin, atin po siyang sambahin at sundin sa lahat niyang palatuntunan. Dahil dito po magsisimula ang kabanalan ng ating buhay, dahil siya po ang daan, ang katotohanan at ang buhay. At wala na pong ibang makakapunta sa Ama kung hindi nanggagaling kay Kristo. Dahil si Kristo po ang namatay, nagsakripisyo para sa atin. Kaya purihin ang Panginoon, and God bless.